Grabe, ang gagaling na ng mga applicant natin ngayon. Panoorin nyo to mga paps para makakuha kayo ng idea kung paano nga ba mag-apply sa angkas. Kasi kung nagbabalak kayo maging MC Taxi o angkas rider, isa lang naman ito sa mga kailangan nyong ipasa bago kayo maging isang angkas rider. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung para saan nga ba to, isa lang ito sa requirements na pagdadaanan ninyo bago kayo maging isang angkas rider. At kung makakapasa naman kayo dito, meron pa kayong seminar mga paps about naman yun sa mga batas trapiko. Kaya sa mga nagsasabi dyan na hindi daw tinuturuan umistop yung mga rider sa stoplight, nako, wala kayong alam sa mga pinagdadaanan ng mga rider mga paps bago sila nakapasa o bago kami nakapasa. Aminado naman tayo na meron talaga mga rider na kamote, hindi may iwasan yun, pero ganun talaga hindi pa pwede lahat perfecto sa mga rider, pero hanggat maaari ini-educate yung mga rider na yan bago sila makabiyahe. Pag naging angkas rider kayo mga paps o MC Taxi, malalaman nyo kung bakit nga ba ginagawa ng ibang mga rider yun. Siguro diskarte nila yon kaya ganun. Pero masasabi ko lang sa mga angkas rider, talagang grabe, ang daming disiplinadong rider dito sa angkas. At ayun naman sobrang nakakatuwa sa pagiging angkas rider kasi natuturuan talaga ng tamang disiplina sa kalsada. Kaya ikaw kung nagbabala ka maging angkas rider, pag ginagawa mo, pag-aralan mo na kung paano ginagawa yung tamang driving skills assessment dito sa angkas. Dito kikita ka na, tapos syempre marami kang matututunan dito. Basta iba talaga ang training sa angkas mga paps, the best talaga. Shout out dyan sa mga angkas rider mga paps, maging proud tayo sa mga napagdaanan natin training skills assessment dito sa angkas.